Good morning guys. Kasabong Luzon District na sa aking mga followers, sa aking mga viewers, dito sa aking mga subscribers sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Magbigay kong kunting tips sa pulpuriba sa inyo ang totoong buhay ko, nga kahiligan ko sa kulay na manok na mula noong bata pa ko hanggang sa ngayon. Yan pa rin ang kahiligan kong kulay, ganito pa rin, kulay pula. Ito siya. Yan di ko na naputol ang tahid. Edad na ito, magulang na manok ito. Pero hindi ko gialis dito sa aking mga manukan, lalong pinadami ko pa kasi ito ang nagbigay swerte sa akin na linyada na ito sa aking mga pula. At saka pangalawa ko nga favorite na kulay na minamanok talaga nga pinadami ko rin yung kulay talisay gray. Tinawag ko pinag-crosses ko ang kulay pula saka yung talisay. Kaya yan tinawag ko sweater gray kasi ang sweater ko nga linyada ng kulay pula, i-cross ko yan sa regular gray talisay. Kaya para sa inyong mabaguhan pa lang, dito sa pag-alaga ng manok natin, kanya-kanya ang favorite natin nga kulay na gusto nating panghawakan na padamihin nating mamanukin. Kaya nagkaroon lang ako ng mga manok ngayon na iba-iba ng kulay. Request yan sa kumukuhag manok sa akin, sa bumibilig manok sa akin. Tulad ng gold, may puti, may white chocolate, may itim. Pinagbigyan ko sila kaya nagpapalahi ko mga ganong kulay. Pero sa aking pang-personal mismo, mula sa bata pa ako nagpalahi talagang manok, ito lang talaga ang minamanok ko. Kulay pula, dilaw paa. Pagkatapos ang talisay ko naman rin, dilaw paa. Karamihan yan. Bihira lang ang puting paa sa talisay ko at saka sa pula ko nga pinapalahi kong minamanok ko. Kasi iyan talagang kahiligan kong kulay mula sa pagkabata pa. Mula bata pa ako nagpapalahi ng manok dahil mahilig na talaga ako sa manok. Kasi bakit di ako mahilig sa manok? Bata pa kasi ako, magmamanok ang aking hinuno, ang aking pamilya, pati ang papa ko magmamanok din. Kaya doon ko namamana sa ating mga hinuno, pinagalingan ang kahiligan ko sa pagmamanok. Pero ang kahiligan ko sa pagmamanok, ang pinagkaiba naman sa iba, marunong ako nitong magdala, nagpapalahi ako, naglalaro, pero nag-out, nagbinta din ako, parang magkaroon ako ng extra income sa pag-alaga ko ng manok. Yan ang pinaka-importante dito. Kung magmamanok man lang tayo, kailangan isipin din natin na magkaroon din tayo ng kunting kikitain, kunting extra income sa pag-alaga natin manok. Kaya kailangan mag-out, magbinta tayo, padamihin natin. Huwag tayong mag-alaga ng ilang-ilang piraso lang para kumikita tayo. Kasi kung mag-alaga lang tayo ng ilang-ilang piraso, pang personal lang natin, hindi tayo kumikita agad niyan kasi hindi tayo makapagbenta. Pero kung marami na ang palahi natin, padamihin natin ang linyada na maayos, maganda ang performance sa linyada sa isa ka manok, madali tayong kumikita ng pang extra income. Mabalik lang din kaagad ang ating ginagastos na binili natin vitamins o pagkain sa kanila. Yan ang importante dito sa pag-alaga ng manok. Binigay ko itong tips, binahagi ko sa inyong mga baguhan pa lang ang aking kaalaman sa pag-alaga ng manok kasi hindi tayo tatagal dito sa pagbibreed, pagpalahi ng manok kapag hindi tayo marunong dito mo-discarte, paano mag-isip tayo kung paano tayo kumikita ng extra income, paano maibalik ang ating ginagastos sa pang-araw-araw na pang-maintenance sa kanila. Kasi karamihan ng iba kayang tumigil sa pagpalahi ng manok dahil hindi nila nakuha ang tamang proseso o diskarte tungkol sa pagpalahi sa mga alaga nilang mga manok. Pinaka-importante dito, piliin natin ang mahusay, maayos na linyada para madaling magustuhan sa namimili ng manok. Hindi tayo lugi sa ating ginagastos kasi mabili ang ating mga alagang manok ng mga linyada. Kasi kung hindi mabili ang manok natin, luging-lugi tayo kasi dadaming-dadami lang yan, tatambak sa manukan natin. Ilan-ilan lang ang maipalabas natin, may bibili. Di katulad ng mahusay nga linyadang minamanok natin, maayos nga linyada,
maganda ang performance, sisiw pa lang mayroon ng bumibili. Hindi na antayin pa nila nga muabot pa ng 1 taon o 6 na buwan. Yan totoo. Sisiw pa lang binibili na kapag mahusay, kilala ang ating pinapalahi na linyada na hindi pabaya pagdating sa laro. Yan ang pinaka-importante dito sa pagmamanok. Kailangan alamin nyo, kayong mga baguhan pa lang, kung ano ang kulay na nasa puso nyo, nasa isip nyo nga iyan talaga ang favorite nyo nga kulay. Tulad ng bumili kayong damit, pagdating sa damitan, sa kadami doon sa grocery department store, kung papasok kayo, ang mga paninda doon iba-iba. Kahit anong bibilhin mong paninda, tulad sa damit na lang, hindi lahat na nakadisplay doon na gustuhan mo. Naghanap ka talaga ng kasukat mo na damit, ka-size mo, sa pangatawan mo, at saka sa kulay na nagustuhan mo. Ganon din ang manok. Sa kadaming manok din na kulay, hindi din lahat na manok na nagustuhan natin. Kasi iba-iba ang pananaw natin, iba-iba ang kahiligan natin na alagaan nating manok. Tulad lang din yan sa sombrero. Bawat isa sa atin, pag bumili tayong sombrero, bihira lang ang magkaparehas ang isip natin. Ito gusto ko to kulay white, sa akin rin karamihan yan. Kaya ang ginawa din sa gumagawa ng mga paninda pang business na sombrero o damit, iniba-iba ang kulay. Ganon din dito sa manok, iniba-iba din ang kulay, kasi bawat isa sa atin na magmamanok, iba-iba din ang kulay na ating na mamanukin. Hindi magkaparehas ang pananaw natin at saka paniniwala sa kulay sa manok. Magkaiba ang pananaw o pag-isip natin sa mamanukin natin. Ilan-ilan lang ang magkaparehas, magkatukma ang bawat kaisipan natin. Yan ang gusto ko pula. Yan ang totoo. Pero dito sa mga kulay na pula ngayon, ito talaga ang pinakahiligan na pinadami sa mga manok, kulay pula. Mas marami itong mga kulay na nakahilig dito sa kulay pula kaysa mga kalisay. Sa ibang kulay pa naman yan. Yan lang, hanggang dito muna ako kasabing. Bukas ibang topic na ipaliwanag ko sa inyo. Maraming salamat ulit sa pagpanood, sa pagsubaybay, sa pagsupport sa aking diaglag mga content video tungkol sa kaalaman ko sa pag-alagang manok dito sa aking channel YouTube, Kalya Pasabog TV. Maraming salamat ulit. Bye!